Ilang lugar sa Dagupan City binaha dahil sa epekto ng habagat at high tide sa lugar. Mga LGU at ahensya ng pamahalaan kabi-kabila na ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga apektadong residente. Si Roel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan, sa sentro ng balita. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Dagupan City dahil sa ilang araw na pag-ulan dito. Pero hindi na lang habagat ang sanhi ng pagbaha sa lungsod dahil sumabay pa ngayon ang high tide rito. Sa barangay Tapok nga, maingat ang pagtawid ng mga residente at motorista sa baha sa Secretary Francisco Duque Road. Hindi naman natinag nang rumaragas ang tubig ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga binaha nilang residente dulot ng habagat. Umikot ang mga kawani ng LGU para iabot mismo ang relief assistance sa mga lumikas na residente. Sa Barangay Bunuan Gazette naman, tuloy-tuloy rin ang monitoring at assessment sa mga binabahang lugar lalo't nasa state of calamity na ang lungsod. Layunin nito na agad matugunan ang pangangailangan ng mga taga-Dagupan. Ito yung ulan, pabugsok at sobrang kalakas ang ulan. Tapos yung galing po ng ulan sa taas, naipon sa atin kasi alam niyo naman, dito po yung mababang lugar sa atin. Una-una, Dagupan po ang mababa, no? At kaya ito po, kami umikot para matignan sitwasyon ng mga kalugaran natin. Sa kalapit bayan naman na Kalasyaw, ilang residente ang napilitang lumikas dahil sa taas ng tubig. Si Ate Lani mula sa Barangay Mancop ay inuna muna raw ang kaligtasan ng kanyang pamilya. At tinitingnan namin kung tataas o hindi. Para hindi na tayo pumunta kasi tumaas. Pagtitiyak ng Kalasyaw LGU, tuloy-tuloy ang pagtulong nila sa mga apektado nilang residente dahil nasa 5 talampakan ang lalim ng baha sa ilang barangay doon. Bukod sa mga karagdagang rescuer at equipment mula sa provincial government, tumutulong na rin ang ilang ahensya ng pamahalaan. Ongoing po ang efforts ng ating mga personnel na nag-a-assist sa mga kababayan natin for evacuation at ganun din po ay nagpadala na po ng augmentation ang provincial government of Pangasinan through the PDRRMO po ng additional manpower po dito sa ating bayan. Nagpadala po sila ng kanilang WASAR team at dump truck at saka military truck po kasama po ng ibang mga military personnel po. Ang agarang pagtugon sa mga binahang residente rito sa lalawigan ay pagtalima lamang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na whole of government approach. Layunin nito na walang Pilipino na maiiwan sa pagtugon ng pamahalaan sa hagupit ng anumang kalamidad. Mula rito sa Pangasinan, para sa Integrated State Media, Roel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.